Makakausap natin si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Corina. Magandang gabi po sa ating mga tagapanood. Marami pong mga umuugong ngayon. In fact, I think you were one of the interviewees yesterday tungkol sa isa sa mga marites dyan po sa mababang kapulungan on the eve of the plenary impeachment process. No? Yung umuulan umano ng pera. Yun po muna. Saan po kaya galing yung kwentong yon? O inaasahan na natin na may mga kwentong lalabas na ganyan, lalo na dahil naging unanimous yung decision ng Committee on Justice. Siyempre, ang gagawin nila, i-discredit yung decision. Pero tandaan natin, overwhelming yung evidence. Mas nakakataas nga ng kilay kung may mga bumoto against probable cause. So, inaasahan na natin yung black propaganda, palibhasa, iniiba na naman yung usapan, inililihis sa matinding ebidensya. Opo, was it a unanimous decision because of the attendance? Hindi po ba maraming nag-absent? Ilan po ba talaga ang miyembro ng Justice Committee? I have to check kung ilan yung regular members, pero meron kasi mga ex-officio members ng Justice Committee. For example, ako bilang Deputy Minority Leader, I'm an ex-officio member. So at least among those present, unanimous ito. Okay. May sinasabi naman po itong si Congressman Pulong Duterte na ginagamit daw ang SALN para ma-pressure ang mga mambabatas na bumoto pabor sa impeachment. Well, I wouldn't be surprised again i-raise ng mga Duterte yung issue ng SALN kasi nakita natin kung paano sila nasunog dito sa pagsisinungaling ni VP Sara Duterte sa SALN niya. Pero gusto ko lang i-remind si Congressman Duterte na yung akbayan last year pa, nanawagan na tayo sa ating mga kasama sa Kongreso na ilabas ang SALN. Kaya nga meron tayong labas SALN campaign. So kung hindi siya komportable dito, tayo ay komportable. Dapat nilalabas talaga ang SALN at dapat hindi iniipit at tinatago ito. Nagtataka nga po kami, hindi po ba't that's supposed to be a public document? Yes, that's supposed to be a public document, pero nagkaroon ng yugto sa ating kasaysayan doon sa nakaraang ombudsman na naging napakahirap yung pagkuha ng SALN. Dahil dapat nga ito ay alam ng taong bayan dahil isa itong paraan para ma-monitor nila kung ang kanila bang mga inihalal na opisyal, mga naka-appoint sa gobyerno, ay may tinatagong yaman o nagpapayaman sa pwesto. Kaya patuloy pa rin yung panawagan ng akbayan na maglabas ng SALN, hindi lamang ang presidente, vice-presidente, pati senador, mga kongresista, at yung mga nag-occupy ng mga important positions in government. So kung meron po bang impormasyon tungkol po sa mga napipisil daw na House prosecutors para sa paglilitis ng VP? Well, yung mga nababalitaan ng ating mga kababayan, yan din yung mga nababalitaan natin. Sila Congressman Shell Jokno, Congresswoman Leila de Lima at Justice Chair Beatrix Luistro. Pero sa akin nga, parang pag-usapan muna natin yung pagtawid nito sa plenaryo kasi tingin ko napakahalaga na dapat overwhelming din yung number sa plenary kasi overwhelming yung evidence. Hindi pa po ba kayo confident na mayroon po kayong numero para sumulong po ang impeachment sa mababang kapulungan? Sa totoo lang, if you asked me this question a month ago, sasabihin ko hindi pa tayo ganun ka-optimistic or confident. But because of the degree at intensity ng evidence natin, sinasabi ko nga, sigurado naman makaka 1/3 tayo. Pero sana ang mas magandang message that we send to the public and to the Senate is an overwhelming majority of the House members. Kasi dapat pantayan natin yung tindi ng ebidensya na meron tayo. Dapat hindi matakot yung mga miyembro ng House of Representatives sa mga ating repercussion. Kasi sa dulo, mandato natin to sa konstitusyon na panagutin ang mga nang-aabuso sa kapangyarihan. So isa po kayo sa mga kinasuhan ng asawa ng bise na si Man Scarpio. Nasagot na po ba ninyo itong reklamo? We have yet to receive a copy of the case at handa naman tayong sumagot kasi malinaw naman yung sagot natin. Wala tayong ginawang illegal at ito lahat ay naayon sa batas. Kaya ang tawag ko dito, plain and simple harassment. MEMA case, may maikaso lang. Memake. Bago yun, ano? Marami pong salamat sa inyong oras, Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Maraming salamat, Corina. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.